Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ukoy. Taong 1952. Malinaw, Albay. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nabubuhay sa takot ang mga tao sa Malinaw buhat sa isang umuugong na istorya ukol sa isang taong pumapatay tuwing 10 oras ng gabi. Karamihan sa mga biktima nito, kung hindi lasinggero, mga taong naninila ng mga galang hayop sa gubat. Dahil sa ganoong pangyayari, maraming umiikot na kuro-kuro ukol sa pagkatao nito. Ayon sa iilan, isa yung multo na naghahangad ng paghihigante sa mga taong gumawa sa kanya ng masama. Yung iba naman, sinasabing likas na talaga roon ang pagiging mamamatay tao, kaya na may sa tuwing hindi yun nakakaamoy ng dugo, nangangati ang mga kamay nito. Gayunpaman, labis pa rin silang nagpapasalamat sa kadahilanang hindi yun pumapasok sa mga bahay-bahay. Kung nagkataon kasing gawin yon ng taong yon, paniguradong marami ang mamamatay. Sa kasagsagan ng ganoong pangyayari sa kanilang lugar, tahimik namang nanirahan si Ukoy at ang kanyang mga magulang sa paanan ng bundok ng Malinaw. Malayo yun sa baryo pero mula roon, kitang-kita nila ang mga taong araw-araw matyagang naghahanap buhay. Di naman nila yun gaanong pinagtutuunan ng pansin, lalo pat abalang-abala din sila sa pagsasaka. Nag-iisa lang na anak itong si Ukoy. Mahirap man ang buhay pero kahit papaano, nakakaraos naman. Mula noong isinilang siya, pagsasaka na talaga ang pinagkukunan ng hanap buhay ng kanyang ama. Yung nanay naman niya, nasa bahay lang, gumagawa ng mga gawain. Kahit magki-15 anyos pa lamang noon si Ukoy, batak na siya sa trabahong bukid. Araw-araw wala siyang ibang pinagtutuunan ng pansin, kundi ang magsaka ng magsaka. Bagaman mahirap, hindi naman siya nagrereklamo dahil sa alam niyang yon ang nais mangyari ng kanyang ama. Napag-isip-isip din niya na kung hindi siya tutulong, paniguradong wala silang kakainin. Habang abala sila noon sa pagsasaka, lingid sa kanilang kaalaman, sila na pala ang pinaghihinalaan ng mga kababaryo nila. Sa kanilang lugar kasi noon, talamak na ang patayan pero doon sa bukid nila, napakapayapa. Ni minsan, wala pa sila roong naranasang kakaiba, lalong-lalo na ang tungkol sa isang taong naglilibot tuwing gabi para pumatay. Ilang araw pa noon ang lumipas, merong bumisitang mga tao sa kanilang lugar. Pagsilay naman ng tatay niya na armado ang mga taong yon, dali-dali naman yung bumalik sa kanilang pamamahay para yon ay kausapin. Ilang minuto lang ang lumipas nang magkaharap na sila, kampante naman yung nagtanong ukol sa ginagawa ng mga ito sa lugar na yon. Dagdag pa nito na, kung mangangaso sila, hindi doon ang daan. Nang mailahad naman yon ng kanyang ama, agad namang kinilabutan si Ukoy matapos niyang masipat ang tila bang pagkairita ng mga taong yon. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya meron itong nararamdamang galit para sa kanilang dalawa. Maya-maya pa, bigla namang bumunot ng sundang ang isang matandang lalaki sabay wika sa kanyang ama ng, "Hindi kami pumunta rito para makipagbiruan. Tatapatin na kita, Fernando. Ikaw ang taong pinaghihinalaan namin na gumagala tuwing gabi para pumatay ng kung sino-sino. Dito sa ating lugar, wala nang ibang pagdududahan pa maliban sa'yo." Nang marinig naman ni Ukoy ang sinabi ng lalaking yon, bigla naman siyang nakaramdam ng pagkabahala para sa kaligtasan ng kanyang ama.
Alam naman niyang malakas ito pero sa dami ng mga panauhing yon, paniguradong wala yung laban. Sa kanyang pagmamasid, napansin naman niyang kampante lang ito at para bang wala man lang yung nararamdamang takot. Maya-maya pa, umupo ito sa silyang malapit sa kanya habang mahinahon naman yung sumasagot sa lalaki ng, Pasensya ka na, pero hindi ako ang taong hinahanap nyo. Hindi porket nasa malayo kami, ako na agad ang pagdududahan nyo. Alam mo, mahirap magsalita ng walang batayan. Patunayan mo munang ako, tsaka waakuin ang paratang mo. Umalis na kayo. kasabay ng pagwika ng kanyang ama, ay ang dali-dali naman itong pagtalikod sa lalaking yon. Subalit, dahil sa ginawa nito, bigla namang nandilim ang paningin ng matanda na siyang naging sanhi upang walang pagdadalawang isip siya nitong tagain ng hawak-hawak nitong sundang. Paglapat ng talim nito sa balat ng tatay niya, kitang-kita naman ni Ukoy ang mabilis nitong pagbaon. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang inawat ang matanda ng mga kasamahan nito at kalaunay mabilis din naman yung umalis sa kanilang pamamahay. Sa kabilang banda naman, nasipat niya ang kanyang ama, nakaluhod sa lupa, pilit na pinakikiramdaman ng pinsala nitong natamo. Akala ni Ukoy mamamatay na ito, pero paglapit niya rito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang hiwa ng kanyang ama na dahan-dahang ipinagdidikit ng parang mga ugat na nasa loob ng kalamnan nito. Sa isang kisap mata, ang pinsala nitong natamo bigla na lamang naglaho. Maya-maya pa, agad namang tumayo ang tatay niya na parabang wala man lang nangyari. Pagsilay naman ito sa kanya, napangiti lang naman ito habang inilalahad na anuman ang nakita niya, mas mainam na wala siya roong pagsasabihan. Sa pagpasok naman nila sa loob, hindi na nagdalawang isip pa si Ukoy na tanungin ukol sa bagay na yon ng kanyang ama. Magmula kasi noong nasaksihan niya ito, inakala rin niyang meron siyang ganoong uri ng bagay sa katawan niya. Nang marinig naman ng kanyang padre de pamilya ang lahat ng kanyang mga katanungan, tumawa lang naman yon habang natatawang sumasagot sa kanya ng, Wala kang ganon, anak. Tatay mo lang ang meron nun. Balang araw, kung loloobin, may papamana ko ito sa'yo. Nang marinig naman yon ni Ukoy, pinili na lamang niyang manahimik. Kahit hindi niya kasi sabihin, alam ng kanyang ama, wala pa siyang ideya sa ganoong uri ng bagay. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman itong ipinagpatuloy ang naiwan nitong trabaho. Isang linggo pa noon ang lumipas, awa naman ng Diyos, hindi na nagpakita sa kanila ang mga taong yon. Labis naman niya yung ipinagpasalamat pero sa pananaw ng kanyang ama, hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Malakas kasi ang kutob nito na sa pananahimik ng mga taong yon, maaaring naghihintay lang ito ng pagkakataon na dumayo sa kanilang lugar. Gayunpaman, hindi naman yun nasisindak sa mga ganoong pangyayari, gawa ng nasisiguro nito na kayang-kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili kung yon ay kanyang nanaisin. Dahil sa sinabi nito, wala namang ibang ginawa si Ukoy kundi ang sumunod sa lahat ng bagay na iniutos nito sa kanya. Bilang bata kasi, wala naman siyang ibang magagawa kundi ang dumepende sa mga magulang niya. Inakala rin niyang magtutuloy-tuloy na ang ganoon nilang sitwasyon, pero lingid sa kanyang kaalaman na meron palang binabalak na kakaiba yung mga taong kumumpronta sa kanyang ama. Habang nagkakagulo noon sa baryo, wala naman silang ibang ginawa kundi ang magsaka sa bukid tapos magbenta kapag meron na silang naani. Bagaman medyo nababahala na noon ang kanyang ina, mariin naman yung pinaalalahanan ng kanyang ama
na wala itong dapat na ipag-alala. Basta ang mahalaga, wala silang inaapakang tao o ginagawa ng masama. Mariin din itong inilahad. Hayaan lang nila ang mga panauhing yon sa kadahilanang sila din mismo ang daranas ng kanilang mga karma. Isang hapon, nagkataong kakauwi lang noon nila Ukoy. Pagpasok nila noon sa loob ng bahay, bumungad sa kanila yung nanay niyang wala ng malay. Meron itong malalim na sugat sa may bandang tagiliran nito, kaya na may dali-dali yung inakay ng tatay niya para pahigain sa lamesa. Sinubukan niya pa yung lapatan ng paunang lunas pero dahil sa tindi ng pinsala nitong natamo, hindi na din yun nakayanan pa ng kanyang ina. Matapos naman nilang makumpirma na yon ay wala na, hanggat maaari pinili nilang magpakatatag para sa kanilang dalawa. Sa pagsapit ng gabi, tanging sila lang na mag-ama ang nakakaalam ukol sa mga nangyari. Wala din naman kasi sila roong malalapitan, lalo pat yung mga kadugo nila, milya-milya ang layo sa kanilang lugar. Dahil sa ganoong sitwasyon, nagpasya ang tatay niya na gumawa ng paraan para makapaghigante. Malakas ang kutob nito na yung mga taong pumatay sa kanyang asawa ay yun din yung mga taong tumaga sa kanya. Upang maging madali para dito ang makabawi, agad naman itong inabisuhan si Ukoy na lumayo na muna pansamantala sa lugar na yon. Nang marinig naman niya ang abiso nito, agad naman niyang tinanong ang kanyang ama kung saan siya pupunta. Dahil sa kanyang sinabi, bahagya yung humarap sa kanya habang seryosong nagwiwika ng, Meron akong alam na yungib sa bundok. Doon ka na muna magtago. Dalhin mo ang lahat ng kinakailangan mo. Huwag kang mag-alala, anak. Meron ka doong makakasama. Sige na, magligpit ka na. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, nagmamadali naman siyang pumanhik sa kanyang silid para ipunin na ang kanyang mga gamit. Makalipas pa ang ilang minuto, paglabas naman niya roon, nadatnan niya ang kanyang ama na pasan-pasan na ang bangkay ng nanay niya. Maya-maya pa, nagmamadali na silang umalis sa kanilang pamamahay para tumungo sa yungib na sinasabi nito. Ngunit dahil sa tarik ng bundok at dilim ng daang kanilang tinatahak, naging pahirapan naman para sa kanila ang umusad. Marami ring bangin ang nagkalat sa lugar na yon, kaya na may isang pagkakamali lang, maaaring yun na ang maging wakas ng iyong buhay. Mabuti na lang, sanay sa ganoong sitwasyon ng kanyang ama, kaya nagawa nilang marating ang paroroonan nila. Bago pa man sumapit ang 11:00 ng gabi, tanaw na ni Ukoy ang isang siga na nasa likurang bahagi ng bundok. Paglapit nila roon, doon bumungad sa kanila ang isang sulo sa entrada nito. Matapos naman nila yung masipat, agad naman silang pumasok sa loob nito hanggang sa hindi naglaon, narating na nila ang isang parte ng pasilyo kung saan meron silang nakitang isang lalaking nakaupo, tahimik na naghahasa ng hawak-hawak nitong talibong. Walang sabi-sabi, agad naman yung tinawag ng kanyang ama habang mabilis naman yung nilalapitan. Pagsilay naman ng lalaki sa kanila, dali-dali naman yung tumayo at kasabay nito ang pagwika nito sa kanyang ama ng, Naligaw ka ata, Fernando. Sino yung dala mo? Hindi ba sinabi ko sa'yo huwag kang magdadala ng bangkay tuwing dadalaw ka rito? Kasabay ng pagwika ng lalaking yon, ay ang agara naman itong pagkuha sa bangkay na hawak niya. Paghawi naman ito ng kumot na nakabalot dito, bigla naman yung natigilan nang bumungad sa kanya ang bangkay ng asawa ng kausap niya. Sa puntong yon, bigla naman yung tumahimik habang unti-unti nitong niyuyuko ang ulo nito. Maya-maya pa, hinawakan naman ng ama ni Ukoy ang balikat nito, sabay sagot dito ng,
Pinatay ang asawa ko ng mga taga-baryo. Noong nakaraang linggo, tinagarin ako sa likod ng mga yon. Pinatawad ko sila, pero sa pagkakataong ito, malabo na. Nasaan yung kapatid mo? Namamaslang na naman ba? Pakisabi sa kanya, gusto ko siyang makita. Huwag ka mo siyang mag-alala. Wala akong gagawing masama sa kanya. Alam ko namang ginagawa niyo lang dito ang inyong mga trabaho. Gayunpaman, nasasaktan pa rin ako dahil kahit wala akong kaugnayan sa inyo, nadadamay ako. Alam mo, Mario, matagal na akong nananahimik sa lugar na yon. Hindi ko gusto ang mga nangyari, kaya hangad ko sanang magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ng aking asawa. Nang marinig naman ng lalaki ang sinabi ng kanyang ama, nagmamadali naman yung lumabas ng yungib para hanapin ang kapatid nito. Sa sobrang pagmamadali nito, halos segundo lang noon ang dumaan bago yun tuluyang maglaho sa kanilang harapan. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, dahan-dahan naman niyang nilapitan ang bangkay ng kanyang ina habang umiiyak. Kahit bata pa noon si Ukoy, hindi niya mapigilang makaramdam ng puot sa mga taong pumaslang dito. Sa pagsapit naman ng 2:00 ng madaling araw, bumalik si Mario kasama ang kapatid nito. Pagsipat naman ni Ukoy sa kapatid ng taong yon, nakita niya yung merong daladalang sundang na nababalutan ng dugo. Duguan din ang suot-suot nito na parabang marami yung pinatay na tao. Maya-maya pa, nang masipat naman ito ang kanyang ama, bigla naman yung humagulgol sa iyak na parabang napakabigat ng nagawa nitong kasalanan. Sinubukan pa yung patahanin ng kapatid nito pero hindi yun sapat para tuluyan yung manahimik. Pagsilay naman doon ng kanyang ama, wala naman yung nagawa kundi pagmasdan ng lalaki. Halos inabot din ng kalahating oras ang pag-iyak nito bago yun tuluyang tumigil. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman ng tatay niya na kalmado na ang taong yon, doon niya na ito kinausap ng mahinahon. Sa pag-uusap ng dalawa, palihim namang nakikinig itong si Ukoy. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, doon niya napag-alaman na ang mga taong yon ay meron nga talagang kaugnayan sa kanyang ama. Yun nga lang, matagal na silang hindi nag-uusap buhat sa meron na yung sariling pamilya. Napag-alaman din noon ni Ukoy na yun nga ang taong responsable sa lahat ng mga patayang nangyayari. Ngunit base sa salaysay nito, purong hindi mga ordinaryong tao ang kanyang pinapaslang. Mariin din itong inilahad na ang ginagawa niyang yon ay para din naman sa ikabubuti ng karamihan. Matapos naman yung marinig ng kanyang ama, wala naman yung naging pagtutol sa ganoong bagay. Ang nais lang nitong mangyari, maipaghigante ang kanyang asawa. Mariin din itong inilahad na wala siyang pakialam kung totoong tao pa man ang kanyang papaslangin. Dahil sa sinabi ng ama ni Ukoy, bahagya namang napatahimik ang kausap nito. Sa puntong yon, halos hindi na nito magawang makapagsalita buhat sa mga bagay na kanyang narinig. Maya-maya pa, mahinahong nagwika naman yun sa kanyang ama nang, Sigurado ka ba sa gagawin mong yan? Alam mo kung ano magiging kabayaran ng gagawin mo. Papaslang ka ng tao? Hindi mo ba naisip, labag yan sa paniniwala mo? Bakit? Gugustuhin ba ng asawa mo na magkaganyan ka? Makinig ka, Fernando. Maraming paraan para makabawi, pero hindi sa paraang ito. Nang marinig naman ng kanyang ama ang mga bagay na sinabi nito, agad naman niya yung kinuwelyohan, sabay angat nito sa lupa. Pagtitigan naman nilang dalawa, nanlulumo naman siyang sumagot doon ng,
Hindi ko rin iisipin na tao sila. Ituturing ko silang demonyo hanggang sa kahuli-hulihan ng kanilang hininga. Paano mo nasabing hindi ito gugustuhin ng asawa ko? Gayong patay na siya. Bahala na. Ano man ang mangyari, nakahanda kong panagutan ang lahat. Matapos naman itong ilahad ang tungkol sa bagay na yan, agad naman niya yung inabisuhan ukol sa rason ng kanilang pagpunta. Ayon sa tatay niya, kaya sila napadpad sa lugar na yon ay dahil sa nais nitong mailigtas ang kanyang anak. Medyo nababahala rin kasi yon, lalo pat malakas ang kanyang kutob na iisa-isahin sila ng mga taong pumatay sa kanyang asawa. Nang marinig naman yon ng magkapatid, wala naman yung ibang nagawa kundi patuloyin silang mag-ama. Ilang araw pa noon ang lumipas, isinabay sa pagdadalamhati ng kanyang ama ang pagpaplano nito ukol sa mga bagay na kinakailangan nilang gawin. 9 na araw pa ang dumaan matapos mailibing ng ilaw ng kanilang tahanan, tahimik naman yung gumawa ng hakbang para makapaghigante. Tuwing gabi habang nagpapahinga ang karamihan, sumasabay yun sa kapatid ni Mario para hanapin ang tahanan ng mga panauhin na pumatay sa asawa nito. Habang abala ang kasama nito sa pagpatay ng mga pagala-galang aswang, ito naman nakatuon ng wisyo sa pagtunto ng bahay ng kanyang mga biktima. 3 araw lang ang lumipas, nahanap na niya ang bahay ng 7 taong pinaghihinalaan niyang pumatay sa taong pinakamamahal niya. Nang makumpirma naman yon ni Fernando, agad naman siyang gumawa ng plano para bitagin ang mga ito. Sa pagsapit ng ika-4 na araw, inanyayahan niya ang magkapatid na tulungan siya. Bale, yon ang huhuli sa 3 lalaking pinagmamanmanan niya, habang yung 4 naman, siya na ang bahalang gumawa ng paraan. Matapos naman nilang magkasundo, agad naman silang umalis ng yungib, bitbit ang kanilang mga armas. Si Ukoy naman noon, na natili sa lugar na yon, matyagang naghihintay sa pagbabalik ng mga ito. 3 oras lang noon ang lumipas, meron na siyang narinig na mga lalaking umuungol. Sa estado ng pag-ungol ng mga ito, para na yung mamamatay na. Yung tipong dumaan na yon sa matinding pahirap tapos kinaladkad pa. Dahil dito, nagmamadali naman siyang pumanhik sa labasan ng yungib kung saan doon tumambad sa kanya ang tatay niyang pilit na ginagapos ang mga panauhing nadakip nito. Bawat isa sa mga ito meron pang ulirat, kaya na may paulit-ulit yung nagmamakaawa na wag na silang patayin ni Fernando. Subalit sa kabila ng lahat ng sinasabi ng mga ito, nanatili namang matigas ang puso ng kanyang ama. Kahit ano kasing gawin niyang pagmamasid dito, wala siya doong nakikitang awa. Maya-maya pa, nang maitayo na nito ang mga kahoy na pinagtalian niya sa mga taong yon, agad naman siyang lumikha ng isang mahabang sibat gamit lamang ang kanyang kamay. Pagsilay naman doon ni Ukoy, halos hindi naman niya mawari kung papaano ito na isakatuparan ng kanyang ama. Bagaman hindi siya sigurado, naniniwala siya meron itong kapangyarihang tinataglay. Subalit, dahil sa bata pa siya noong mga panahong yon, wala siyang kaide-ideya kung ano ito. Sa kasamaang palad, bigo itong malaman ni Ukoy, gawa ng magmula noon, mariin na siyang pinagbawalan ng kanyang ama na tumuklas ng mga karunungan, mapapanig man sa kanan o hindi naman kaya'y sa kaliwa. Makalipas pa ang ilang minuto ng kanyang pagmamasid, napatakip na lamang siya ng kanyang bibig matapos niyang masipat ang tatay niya na walang awang pinag-uundayan ng saksak ang mga panauhing yon. Sa loob ng maikling panahon, nagawa niya itong makitila ng buhay
ng sabay-sabay. Upang wala ring makaalam sa karumal-dumal nitong ginawa, inilibing niya ang mga bangkay nito malapit sa pinaglibingan nila sa nanay ni Ukoy. Matapos ang mga pangyayaring yon, inabot lang naman sila ng ilang araw bago sila umalis sa baryong yon. Hanggat kaya ng kanyang ama, pilit yung nagpakalayo-layo hanggang sa dumating ang puntong nadapo na ito sa lugar ng Quezon. Nang mapagtanto naman itong ligtas na sila doon, nagdesisyon na yung magsimula ng panibago nilang buhay. Mahirap man ang pinagdaanan nila pero kahit papaano nakakaraos naman sila sa pang-araw-araw. Akala ni Ukoy, magtatagal pa noon ang kanyang ama. Subalit, lingid sa kanyang kaalaman na meron na lang pala yung natitirang 2 taon. Makalipas ang 2 taong nakatakda rito, nadatna na lamang niya yung wala ng buhay sa mismong higaan nito. Ayon sa kanya, isa yun sa mga dahilan kung bakit bigo niyang malaman ang karga ng kanyang ama. Pero kahit gano'n na ang nangyari, masaya naman siya dahil kahit papaano natupad niya ang mga bagay na pinapangarap nito sa kanya. Pero alam niyo ba na magpahanggang sa ngayon, nananatili pa ring palaisipan para sa kanya ang karga ng kanyang ama na merong kaugnayan sa mutya ng kalikasan. Okay, opinyon ko sa kwento. Bakit kaya ganun, no? Sa dulo na lang sinabi yun tungkol sa mutya ng kalikasan. Para medyo naguguluhan ako sa kwento, no? Wala naman rin nabanggit na mga aswang ba yung kinikitila ng buhay ng mga kaibigan niyang nakatira sa bundok. Tapos hindi rin pinaliwanag ng magkapatid kung bakit nila ginagawa yung bagay na yun. Ang tanging sinabi lang nila, ginagawa nila yon para sa kaligtasan ng lahat. So syempre, matik naman na siguro, parang common sense na lang na yung pinapatay nila masasamang loob. Ano-ano ba yon? Syempre, mga nasa panig ng kaliwa. Pero yung tungkol sa pagkakaroon ng ugnayan ng tatay ni Ukoy sa mutya ng kalikasan, medyo hindi ko na-gets, no? Magulo yung kwento eh. Di ko alam kung naguguluhan ako sa kwento o mahina lang yung pang-intindi ko. Kasi baka yung karamihan naman sa inyo naintindihan yung kwento, di ba? Siguro medyo lumilis-lis lang yung pang-intindi ko. Pero sa abot ng makakaya ko, hindi ako makapagbigay ng purong-purong opinion kasi nga parang patalon-talon yung kwento eh. Di ba? Tsaka parang sobrang konti ng impormasyon. So hindi ko alam kung sinadya ba talaga ng sender na ganun para pag-isipin tayo ng malala o yun talaga yung buong kwento. Parang, sige, kukwento ko yan, bahala na kayong umintindi, palawakin ninyo yung common sense ninyo. Pwedeng ganun, di ba? Pero para sa akin overall, maganda pa rin naman. Yun nga lang, malungkot kasi namatayan ng nanay si Ukoy. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.